Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Mula pa noong sinaunang panahon, ang pagiging emosyonal ay nagdadala ng pagsisisi. Ang magagandang panaginip ay pinakamadaling magisingan. 3 dekada sa isang iglap. Kumukupas ang kagandahan sa isang pitik ng daliri. Siguro matanda ka na rin ngayon? Ang tanging pinagsisisihan ko, kulang ang aking kasanayan. Hindi ko magawang ukitin ang iyong mga mata. Hindi ko kayang ilarawan ang buong kagandahan mo eh. Sabi ni Kiao Mu ha. Ang nakababatang kapatid mo ay ganito ka-emosyonal. Sabi ni Master Lu Yanbei, Matandang Ginoong Kiao, pumasok muna kayo. Pagpasok ni Kiao Mu, nagulat siya ha. Habang nakita niya ang napakaraming sexy na babaeng rebulto sa paligid. Sabi ng Sword Immortal, Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit laging matatanda ang kasama mo? Hindi ka ba pwedeng magdala ng isang maganda naman? Habang nakahiga siya sa kandungan ng isang magandang rebulto, sabi ni Master Lu Yanbei, hindi mo ba sinabing hindi mo kayang ukitin ang kanilang mga mata? Bakit hindi mo ipakita sa kanila ang tunay mong anyo ngayon? Naisip ni Kiao Mu, ito ang Sword Immortal. Para siyang otaku na adik sa mga rebulto. Sabi ng Sword Immortal, Kuya, totoo ang nararamdaman ko para sa kanila. Matagal nang durog ang puso ko, nabasag ito sa maraming piraso, at bawat isa sa mga pirasong iyon ay umibig sa iba't ibang tao. Habang hinahaplos niya ang likod ng isang rebulto. Dagdag pa niya, hindi mo pwedeng tawaging panloloko ang damdamin namin, porket mas popular lang ako kaysa sayo noong kabataan. Sabi ni Master Lu Yanbei, hindi ako hindi popular. Nakatuon lang ako sa landas ng espada, hindi katulad mo na puro layaw. Naisip ni Kiao Mu, bukod sa mukhang bata na hindi tumatanda, wala akong makita ni katiting na aura ng isang immortal na itinakwil. Hindi ko masukat ang tunay niyang lakas. Ang mga taong ganito, maaari silang sobrang mahina o sobrang lakas. Umaatake ang mga sundalong multo. Para sa kaligtasan ng lungsod, kailangan natin siya. Kailangang mapakilos siya. Sabi ni Kiao Mu, kakaiba ka. Wala ka man lang espada, pero tinatawag mong sarili mo na Sword Immortal. Hindi ba't katawa-tawa? Kinuha ng Sword Immortal ang kanyang pang-ukit at sinabi, kapag tumanda ka, mas nagiging bihasa ka. Paano mo maikukumpara ang mga espada sa kutsilyong ito ng pag-ukit sa aking kamay? Ngayon, wala akong espada sa kamay, pati sa puso ko. Matagal ko nang nalampasan ang antas ng walang katulad na espadang kahoy ng kuya ko. Sabi ni Kiao Mu, anong sinabi niya? Paki-translate, ano ang ibig sabihin noon? Sabi ni Master Lu Yanbei, ibig sabihin, wala na siyang espada sa kamay, at wala na rin ang diwat layunin ng isang mandirigma sa puso niya. Sabi ni Kiao Mu, iyon ay wala ng iba kundi ang tuluyang pagsuko. Napabuntong hininga si Master Lu Yanbei at nagsabi, 3 dekada na ang nakaraan nang bigla siyang nawala. Hinahanap ko siya kahit saan. 1 taon na ang nakalilipas, nalinlang siya ng mga disipulo ng sekta ng Dakilang Dao papunta rito sa Lone City. Doon ko lang nalaman na ganito na siya ngayon. Sabi ni Kiao Mu, pero sa pagkakaalam ko, may kasunduan siya ng 10 taon laban sa Martial Saint at natalo siya sa labang iyon. Sabi ni Master Lu Yanbei, ano? May ganong nangyari? Anan, baka nasugatan ka noong laban niyo ng Martial Saint. Kaya ka nagkunwaring depres at tumangging lumaban hanggang ngayon? Sabi ng Sword Immortal, hindi. Hindi ako sumipot sa duelo. Wala akong balak na sanayin ang teknik ng espiritu ng Martial Saint. Pero seryoso siya, kaya tumango na lang ako. Isa lang akong pagalagalang mandirigma. Hindi ko kayang akuin ang responsibilidad ng pagsagip sa mundo. Ang Martial Saint na iyon ay galing sa imperial na hukbo, may ambisyong sakupin ang mundo, at gustong higitan ang sarili niyang kakayanan, samantalang ako, gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Itinaas ni Master Lu Yanbei ang kanyang espada at sinabing, ang dakilang bayani ay naglilingkod para sa bayan at sa mga tao. Paano mo nasabing tama ang mga ganyang salita? Hinawakan ni Kiao Mu si Master Lu Yanbei at nagsabing, kaya pala umatras ka. At nagtago rito sa Lone City. Habang inuukit ng Sword Immortal ang malaking dibdib ng isang rebulto, sinabi niya, matandang lalaki, huwag mo akong udyukan. Sa tingin mo ba maapektuhan ako ng ganyang kababaw na pang-uuto? Naisip ni Kiao Mu, talagang isa siyang matigas ang ulong tamad na ayaw makinig sa rason. Habang tinitingnan ni Kiao Mu ang mga magandang rebulto sa paligid, naisip niya, pero hindi ito perpekto. Sabi ni Kiao Mu, ang malawak na pag-ibig ng Sword Immortal ay talagang kainggit-inggit. Sayang lang at wala siyang kapangyarihan,
ang alam lang niya ay mag-ukit ng mga estatwa ng magaganda at saka umungol sa kawalan. Biglang tumigil sa pag-ukit ang Sword Immortal. Dahan-dahan siyang tumingin kay Kiao Mu at nagsabi, "Sino ang tinawag mong walang kapangyarihan, ha, matandang walang modo?" Biglang hinila ni Kiao Mu si Master Lu Yanbei at sinabing, "Huwag kang magalit, normal lang na hindi makayanan ang sobrang dami ng pag-ibig. Buti na lang, may dala akong lihim na manual, nangunguna sa makabagong sining ng pakikipaglaban ngayon. Ginagaranti akong mananatili kang matatag at matikas sa harap ng kahit ilang kagandahan." Tinanggal ni Master Lu Yanbei ang kamay ni Kiao Mu sa balikat niya at sinabing, "Mga makabago o sinaunang teknik, mas mabuting gamitin mo ang kalokohan mong iyan sa mga mangmang na hindi pa nakalalabas sa lungsod. Niloloko mo ako, ang numero unong mandirigma sa buong mundo. Hindi mo talaga ako iginalang." Sabi ni Kiao Mu, "Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo." Pagkatapos ay pinakawalan ni Kiao Mu ang kanyang irondong teknike sa isang rebulto. Nagulat ang Sword Immortal, halos lumuwa ang mata, at sumigaw, "Xiaoxi! Walang hiya kang matanda ka, tatapusin na kita." Habang sinasakal si Kiao Mu, sabi ni Kiao Mu, ubo sandali lang. "Tignan mo." Lalo pang nagulat ang Sword Immortal. Nakita niya ang malaking butas sa likod ng rebulto. Biglang idineklara ni Kiao Mu, "Ito ang makabagong sining ng bakal na ari ng siyam na lalawigan. Sa mataas na antas, hindi lang ito matigas, parang batong bakal, kundi kayang sumugod tuwid sa puso ng kalaban. Sword Immortal, ikaw ay bihasa sa espada. Pero kung masasanay mo ang espadang ito, maaabot mo ang tugatog." Sabi ng Sword Immortal, "Ang teknik ng Iron Crotch na ito ay kaayon ng daan ng isang tunay na ginoo at tumutugma sa aking sword daw. Talagang pambihira. Mukhang minamaliit ko ang mga bayani ng mundo. Ang mga teknik ng makabagong siyam na lalawigan ay kahanga-hanga talaga." Habang hawak nila ni Kiao Mu ang kamay ng isa't isa sa kasunduan, nagniningning ang kanilang aura na parang araw at sabay na sumigaw, "Ang aking Dao ay hindi nag-iisa." Sa gilid, nalilito at pawis-pawisan si Master Lu Yanbei at nagsabi, "Ano bang ipinaglalaban niyo?" Sabi ni Kiao Mu, "Mukhang gusto ng Sword Immortal itong matigas na teknik. Kung ganoon, ipapasa ko na ito sa iyo ngayon." Sumagot ang Sword Immortal, "Salamat, kapatid Kiao. Mula ngayon, ikaw ang nakababatang kapatid ko sa pananampalataya." Sabi ni Kiao Mu, "Mabuti. At dahil tayo na ay magkapatid, kailangan malinaw ang usapan." Nang bitawan nila ang kamay ng isa't isa, sinabi ni Kiao Mu, "Hindi ka naman siguro tatanggap ng sikreto kong teknik ng libre, hindi ba? Kapatid, gusto mo ba ng Iron Crotch teknike? Kung ganoon, ipangako mong tutulungan mo akong iligtas ang Lone City, at sama-samang umalis tayo sa lugar na ito." Sagot ng Sword Immortal, "Yun lang." "Tumanggi ako." Bigla siyang umupo at sinabing, "Tumanggi ako." Tanong ni Master Lu Yanbei, "Ano na naman ang dahilan mo ngayon? Ayaw mo na ba sa Iron Crotch teknike?" Sagot ng Sword Immortal, "Gusto ko pa rin." Sabi ni Master Lu Yanbei, "Kung ganoon, sumama ka na." Sabi ng Sword Immortal, "Ayoko pa rin." Muling tanong ni Master Lu Yanbei, "Hindi mo na ba talaga gusto ang teknik?" Sumagot ang Sword Immortal, "Gusto ko nga." Naisip ni Kiao Mu, 30 taon na siyang nasa Lone City. Maaaring kapantay niya ang kasalukuyang Martial Saint sa lakas. May nagkulong kaya sa kanya rito? Bakit ayaw niyang umalis? Naghihintay ba siya ng gulo? Siguro hindi naman. Sabi ni Kiao Mu, "Kaya mo bang hindi umalis, o ayaw mo lang? O baka naman hindi mo talaga kayang umalis, kaya hindi ka rin makakatulong." Naisip niya, napakadaling basahin ng taong ito. Tinamaan ko siya sa punto. Kung ganoon, may puwang pa para sa negosasyon. Simulan natin sa isang kapalit. Kumuha tayo ng kapalit na bagay mula sa kanya. Bulong ni Kiao Mu sa Sword Immortal, "Bilang kuya mo sa pananampalataya, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong tumulong at gusto mo pa rin ng Iron Crotch teknike, ipalit mo na lang ang sarili mong ultimate technique." Naisip ni Kiao Mu, "Ako si Kiao Shuangsen, hindi ako alis na walang dala." Kinuha ng Sword Immortal ang isang pergamino at iniangat ito, sabay sabing, "Kuya, teknik lang naman yan. Bakit kailangan mo pang personal na lumapit para sa ganyang kaliit na bagay? Kung ano man ang gusto mo, ibibigay ko." Naisip ni Kiao Mu, "Mas gusto ko pa ang rebelde mong ugali kanina." Tahimik lang na pinanood sila ni Master Lu Yanbei habang umiiling. Tanong ni Kiao Mu, "Kapatid, bakit may karatula sa likod ng bakuran mo?
Ang nakasulat, bawal pumasok sa got ng Sword Immortal. May mga di pa natapos na tipak ng bato lang sa bakuran, walang dapat ipakita sa iba. Kuya, ituloy na lang natin ang usapan tungkol sa martial arts. Nagulat si Kiao Mu. Ilang sandali pa, nagtanong siya, kaya hindi mo rin napuntahan ang likod na bakuran. Sagot ni Master Lu Yanbei, ako nga rin nagtataka. Kung karaniwang estatwang babae lang ang naroon, bakit niya kailangang itago? Bigla siyang may napansin at napasigaw, baka naman. Kapatid Kiao, sa tingin mo kaya, tahimik lang siyang naghihintay, at sa likod ng bakuran ay nakabaon ang 1,000 sagradong espada. Hinihintay lang ang tamang araw para lumabas at puksain ang mga immortal. Habang iniisip ang mga rebulto, sinabi ni Kiao Mu, baka naman mga estatwa rin yon ng mga babaeng malapit sa kanya iyong mga walang saplot. Sumagot si Master Lu Yanbei, may punto ka, kapatid Kiao. Gayunman, mukhang hindi na sayang ang paglalakbay mo ngayon. Tumingin si Kiao Mu sa kanya, litong-lito. Sabi ni Master Lu Yanbei, kahit hindi ko alam ang buong kwento, ang kapatid kong iyon ay para ng immortal kahit noong bata pa lang. Ang buong landas ko sa espada ay ginabayan niya. Hindi siya tamad kailanman. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, naniniwala akong muling wawakasan ng kanyang espada ang katahimikan. Maraming salamat, kapatid Kiao, sa pagbuhay sa kanya muli. Pakiusap, kapatid Kiao, manatili ka muna ng kaunti. Sumagot si Kiao Mu, magkakaisip talaga ang magagaling. Pero, kapatid, karaniwan ba talagang walang tao sa kalsada sa ganitong oras? Sagot ni Master Lu Yanbei, hindi naman karaniwan ito. Isang lalaki sa karamihan ang nagsabi, bakit ang reinforcement ng Great Yan ay isang matandang lalaki? Sumunod pa, wala naman akong sama ng loob sa matatandang sundalo. Sa totoo lang, ang lungsod na ito ay naipagtanggol ng matatandang sundalo hanggang ngayon. Napabuntong hininga si Master Lu Yanbei at sinabi, kahit si Kapitan Hai ang nagpatotoo sa iyo, dahil sa sobrang pag-aalala niya para sa mamamayan, baka hindi na niya nasuri ng maayos ang sitwasyon. Maingay. Hindi maiiwasan na may magduda. Kung ikaw lang mag-isa ang narito, baka sa ilang araw lang ay dumami pa ang bumabatikos. Sabi ni Kiao Mu, napag-isipan ko na yan. Hayaan mo na sa akin. Nagpakita ng pagtataka si Master Lu Yanbei. Sa kampo militar ng Lone City, nagtipon ang mga tao. Isang batang lalaki ang nagsabi, Kapitan Hai, simula nang tinawag mo kami, sabihin mo na ang totoo. May paparating ba talagang reinforcement? Sumagot si Haishuan, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Nasuri ko na ang pagkatao ni Ginoong Kiao. Walang pagkakamali. May isa pang nagsabi, pero bakit ang tagal bago nagpadala ang korte ng tulong? At matanda pa ang ipinadala eh. Biglang dumating si Kiao Mu at nagtanong, narito ba si Zhang Ada? Lumapit si Zhang Ada at nagsabi, Ginoo, narito po ang matandang ito. Sabi ni Kiao Mu, may sulat para sayo. Kinuha ni Zhang Ada ang sulat at nagtanong, sino ang magpapadala ng sulat sa isang hamak na matanda gaya ko? Sagot ni Kiao Mu, si Xu Dongsheng. Lumapit si Xu Dongsheng at nagsabi, ako po iyon. Biglang nagulat si Zhang Ada at napasigaw, ito ay. Nanginginig niyang hawak ang sulat, nabitawan ang tungkod at sumigaw, sulat ito ng asawa ko. Umiiyak siya habang tumutulo ang sipon mula sa ilong. Napatingin ang lahat sa gulat. Habang ipinapamahagi ni Kiao Mu ang mga sulat, sinabi ni Xu Dongsheng, sulat ito ng nanay ko. Sulat mula sa aming tahanan. Nagmadaling lumapit ang iba kay Kiao Mu, nagtatanong, Ginoo, may para sa akin ba? Wang Hu. Ako ang nauna. Ako si Zhao Leifu. Ginoo, nakapag-asawa na ba ang kapatid kong babae? May isang sundalo ang nagsabi, ako ito. Sagot ni Kiao Mu, huwag kayong magmadali, huwag kayong magmadali. Sumigaw si Lin Mao, waa. Ang pangalawang tiyo ko, pumasa sa pagsusulit at naging iskolar. Ama, narinig mo ba? May iskolar na tayo sa pamilya. Patuloy na ipinapamahagi ni Kiao Mu ang mga sulat kina, Song Laibaw, Guo Wulang, Hantinyu, Madalang. Sabi nila Ibaw, may sakit na ang asawa ko at naghihingalo. Sabi niya maghihintay pa rin siya sa akin sa kabilang buhay. Ipinagpatuloy ni Kiao Mu ang pamimigay ng mga sulat kina Feng Liuzhu, Wu Shusheng. May sundalo na nagsabi kay Xiaopao, ano? Nakasal na ulit siya. Mabuti naman huwag mo na akong hintayin. Ipinagpatuloy ni Kiao Mu ang pamimigay ng mga sulat kina Huang Yukat, Lu Gaosheng, Cao Anyu, Dong Shaizhu, Deng Luxu, Chan Sheng, Zhang Baizhan, Chen Juan, Wang Shubian, Liu Duanyon, Gao Lishi, Zhu Guanjia, Zhu Liange.
Zhang Wanjiang, Subang, Zhu Mei, Zhang Tijian, Wang Hindao, Zhao Shuli, Sang Wan, Zhu Pojun, Chen Yibiao, Wu Zaifeng, Zheng Changsun, Feng Yong, Feng Haorongzi, Pi Wenan, Yixujon, Dan Yingzuan, Kei Wenhao, Wuxu, Su Wenrong, Qian Yifan, Zuyidu, Liu Shangchu, Dong Ping An. Tahimik na pinanood ni Haishuan ang mga taong umiiyak habang tinatanggap ang kanilang mga liham. Biglang tinawag ni Qiao Mu, Kapitan Hai. Lumingon si Haishuan. Iniabot ni Qiao Mu sa kanya ang isang sulat. Nanginginig niyang tinanggap ito at agad siyang napaiyak habang tumutulo ang sipon sa kanyang ilong. Tumalikod si Qiao Mu at tumingin sa paglubog ng araw at sinabi, natanggap ko na ang atas. Pagkatapos ay humarap siya muli sa mga tao at sinabi na umuwi ng kasama kayo, napamaang ang lahat. Sabay-sabay silang sumigaw, oh! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Pinanood sila ni Master Luyanbei mula sa tuktok ng pader. Nanginginig siya at umiiyak at sinabing, Ginoong Qiao, binago mo ang Lone City. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.